May big time scorer na ngayon ang Rockets dahil sa pagkuha nila mismo dito kay Durant. Malaki yung inaasahan na maayos na at mapupunan na nito yung kakulangan sa Rockets pagdating sa ISO scoring at close games. Nag-improve sila sa shooting at offensive talent. Mas malamang na mas efficient na sila ngayon lalo na sa outside shooting dahil nga kay KD. At sa inside scoring, Bayesigun naman. Nagtapos ang Rockets sa regular season na may 52-30 na record sa Western. Magandang playoffs run ang nangyari, pero natalo sila ng Golden State Warriors sa Game 7 sa unang round ng playoffs dahil nga sa kakulangan ng veteran experience. Dahil puro youngster yung nakapaligid sa Rockets last season, naging dominante sila sa regular season pero nagkaroon ng problema pagdating sa pressure at scoring efficiency. May ilang statistic ang tinitignan na isa sa naging problema ng Rockets sa playoffs, ang step up sa half-court scoring efficiency at ISO plays, at hindi sila ganun ka-effective last season. Kaya nga ang isang main objective talaga ng Rockets sa nangyaring off-season na to punan yung malaking problema nila pagdating sa kahinaan sa isolation scoring at mga late game plays, at alam naman natin si Durant ang nangunguna sa liga sa efficiency sa isolation plays nung nakaraang season. Nag-sign ng 4 years 53 million deal itong si Finney Smith. Solusyon yan sa 3-and-D veteran style, magandang shooter sa 3-point line, defender sa wings. Ibig sabihin may dagdag na spacing at defensive solidity pa ang Rockets ngayon, plus additional ni Clint Capela, rim protection at shot blocking. Kahit kasi may malalakas na wing defenders na ang Rockets tulad nga ni Finney Smith at Eason Thompson, kulang sila sa true shot blocker sa paint nun. Capela ang isa sa mga proven rim protector, may magandang average sa blocks per game at 36 minutes na hindi pangkaraniwang sa isang center role ang meron yan. Ang trio ni Durant, Finney Smith, Capela sa Rockets yung isa sa malaking parte ngayon na nagpapalinaw ng win now mode. May risk para sa Rockets syempre ang laban nila kontra sa Lakers. Edad, durability ni Kevin Durant, may posibilidad ng injury o hindi palaging nasa top form lalo na sa season grind, plus mas bata yung mga core ng mga to kaya may dependence sa supporting cast. Hindi pwedeng puro Durant at Sigun lang at Capela ang aasahan ng mga to kung maraming hindi magpe-perform ng maayos lalo na pagdating sa away games or under pressure. Baka maging problema nila yan lalo na ang Lakers, may shooters combos, at kung hindi agad mag-a-adjust ang Rockets sa perimeter defense o switch heavy plays, baka mag-suffer sila dyan dahil kahit may pressure ang Lakers kay LeBron pagdating sa edad, pero yung experience at pagiging team leader niyan ang hinahabol ng Lakers, plus Luka Doncic, Austin Reeves na may magandang track record sa big moments. Kaya ang Lakers may pressure at expectation, at ito rin pwede yung maging advantage kung kaya nilang hawakan ang mga critical situation na pwedeng mangyari sa Western Conference. Malamang sa ngayon kasi nakikita na ang Rockets ang may edge sa regular season consistency mga pare ko, lalo na kung yung mga bagong addition nila gumana ng mas maayos at mabuo yung magandang form tulad nila Durant, Finney Smith, Capela, plus mga youngstar tulad nila Sigun, Thompson at sila Van Vliet na siguradong magiging dominant nga raw sa Western yung mga to. Ang Lakers malaki talaga ang tsansa na maging dominante sa West lalo na sa mga high stakes games kapag ang mga star ay nasa form at fully healthy at kondisyon yung mga yan, pero magiging mahirap para sa kanila kung magkakaroon nga ng injuries o hindi mag-click agad yung depensa nila. Pero sa isang possible playoffs matchup, mas inaasahan talaga ang Houston Rockets na magkakaroon ng magandang advantage pagdating sa interior defense at control sa boards, habang ang Lakers ang may mas malaking advantage pagdating sa clutch moments kung si Luka at LBJ ang magkakaroon ng magandang kondisyon at healthy sa susunod na season, at makuha agad ng mga to yung magandang rhythm sa game kasama yung mga addition tulad nga nila Marcus Smart, DeAndre Ayton at Jake LaRavia.